Supervisor, si Ma'am Maricor! Ano po natin ang aming supervisor? Hindi, joke lang. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, titigil muna natin ang inyong mga kasiyahan para matunghayan natin yung mga testimony ng mga kasama nyo ngayon. Ayan, pakinggan nyo rin po kung ano yung kung mga maririnig natin sa mga nagbago sa kanilang katawan. Siyempre, di ba, lahat tayo gusto nating magkaroon ng pagbabago sa katawan. Tama po ba? Ayan, so ngayon, ayan, pakinggan natin yung mga kasama natin dito. But for now, tawagin muna natin ang mga, syempre may mga judges yan. Ayan, no, para pantay ang paghuhukom sa kanilang lahat. Paghuhukom talaga. Oo, yes, ayan. Okay, tawagin po natin ang mga judges natin. Ito ay mula sa mga client na katulad nyo. Tawagin po natin ito, ADAP committee member po namin to, committee. So, tawagin po natin si Mr. Jose Libradilla. Palakpakan! Ayan. Ganda lalaki. Kahit saan po dyan. 8 pesos lang ang pamasahe. Okay, sunod naman po ito ay from, teacher from Pasig City. Ayan, palakpakan po natin si Mr. Rene Mondihar. Ito maganda rin testimony niya ni Sir. Oo. And then also, regular client din po natin from Mandaluyong din po. Palakpakan po natin si Ma'am Nora Vicencio. Ayan. So, syempre, hindi makakompleto ang ating mga judges kung wala rin na judge from the staff. Ayan, palakpakan po natin. Ito, matagal ko na ito kasama. Palakpakan po natin si Miss Gliva Jessica Santos. Wow! Kala nyo kung sino, no? Jessica, no? Ayan. Ang palakpakan naman ang bongga-bongga. Okay, ayan. Isa rin po sa member or staff member namin dito. Siya ay na-milestroke. Na-milestroke talaga, no? Ayan, palakpakan po natin si Miss Maribel Banaria. Ay, syempre, ang bagong kapapromote lang or ang ating bagong manager. Palakpakan natin ang bonggang-bongga si Mr. Jonathan Gorilla. Yes! Okay, ay nga po yung mga judges natin. Bali, 11 po ang magtatagisan talaga, no? Mag-share ng kanilang testimony. Kayo rin po, mga tagapakinig, pakinggan po natin kung sino yung magandang testimony para po kahit pa paano, di ba, no, may ma-invite kayo. Pwede nyo rin po i-share sa kanila yung mga magbabago. So, umpisa na po natin ngayon. Okay, para tuloy-tuloy ang ating pakikinig ng mga testimony, unahin na po natin si Mr. Arturo Igual. Palakpakan naman. Magandang gabi po. Magandang umaga po. Kasi po, panggabi ko sa trabaho. Kaya ang iniisip ko, gabi pa. At tunay nga po na nakakabait ang Panginoon Diyos sa akin. Alam po ninyo, 24 years po akong nag-i-enjoy sa Saudi Arabia, Kuwait, sa parte po ng Middle East. Isa po akong safety engineer. Sumasahod po ako ng malaki. Nag-i-enjoy sa luxury accommodation ng kumpanya. Libre po. Subalit, may katapusan po pala yun. Dahil minsan, isang umaga po, hindi ako makatayo. Hindi po ako makatayo dahil sumasakit ang likod ko, pababa. Ngayon po, dinala po ako sa ospital. Ang findings, acute osteoporosis. Acute osteoporosis. Ang pagkakaalam ko po, yung osteoporosis ay nakukuha.
Ngayon po, pinauwi na po ako. Tapos na po yung maligayang araw ko doon. Dahil ang kontrata ko ay terminate ng kumpanya. Pagdating ko po dito, tuloy-tuloy po ako sa ospital doon sa orthopedic. Dinala po ako ng anak ko. Pero hindi ko matagalan dahil nakapila po kami. Kaya sabi ko sa anak ko, uwi na tayo. Nadaan po kami sa UST Hospital at doon nga po, inaakay na ako. Tuloy-tuloy na sa kwarto at pinakumpay na ho ako. Ang findings, yung acute skeletal stenosis. Pareho din, ewan mo lang kung magkapareho yun. Skeletal, pareho sa skeletal stenosis. Bali tatlo ng doktor, iba rin pa ang findings ng isa. Yung na-submit yung certificate dito, chronic naman, hindi pa yan yung sulat. May chronic naman ang Ngayon, sa ko pong yan, sabi sa akin, ooperahan ako. Kinakailangan, para malaman kung saan yung operasyon i-opera sa'yo, magpapa-MRI ka. MRI. Doon po sa Epifanio de los Santos Hospital. Lumasos po ako ng 8,000 para doon sa kung saan ang lugar ng operasyon. Ang bukan po sa likod, kasi po, yung ugat ko dito, nagkapatong. Hindi nag-circulate ang dugo ko, kaya apektado itong paa ko, hindi ko maikilos. Kaya po, sabi sa akin, nung anak ko, try mo yung rehab, sa therapy. Therapy. Ang sabi naman ng doktor, schedule ka na for operation. Sabi, pinag-handa ako ng malaking pera sa operasyon. Hindi tayo, sabi sa akin, anak, try muna natin sa rehab. Ngayon po, nagpa-therapy ko. Ang therapy yung ginagawa sa akin, yun nga po, yung sa isang lamesa na adjustable, ganito. May pinipihin sila, nakatali yung dito ko, sa yung ko. Kaya naghihiwala yung lamesa, bumabanat yung buto ko. Napakasakit po. Pinakamasakit na naranasan ko sa tanang buhay ko. Ngayon po, every 3 times a week, 500 pesos per session. Bukod pa, doon sa gamot na iniinom ko. 65 per 2 times a day. Kaya po, ganon. Puro ganon. Ang isa pa pong masakit, yung pong napakasaya namin pamilya, naging malungkot at walang kabuhay-buhay. Dahil madalas po meron akong nararamdaman sa katawan. Mainit po ang ulo ko. Siguro po kayo naranasan niyo yun. Yung mainit ang ulo, kaya po ang maligayang pamilya nawala lahat. Iniiwan po ako ng mga anak ko. Dahil habang nakikita ko yung mga anak ko, pinagagalitan ko sila. Dahil nga po, sa karamdamang meron akong gustong gawin, hindi ko magawa, wala naman akong mautusan. Kaya nga po, sabi sa akin ng anak, tay, lahat naman tayo ganyan darating tayo sa ganyan, dahil lahi natin ikayan, nakukuba tayo. Sabi ko, hindi, magpapa-rehab ako, wala ko, ikaw ang gagastos. Dahil wala na po ako, naubos po yung pera ko. Yung naipong mo sa abroad, naubos mo lahat yan. Tapos nung nakalakad ako sa therapy niya, nakalakad ako. Sa pamamasyal ko dito, sa Pasig, may nagkukwentuhan, may sa jeep, at nalaman ko, nga nagkatabi kami dyan, ngayon, nagkukwentuhan sila tungkol sa Paul's Throne. Magpagaling daw sila. Pala yun na yung si Salin sa Context.
Mrs. Ison. Siya pala yung nagkukwento na sinabayan ko dyan. Sumabay ako sa kanila na ito pala ang postron. Ngayon, ito pa po ang isa. Di unang salang ko rito. Yung pagsama ko sa kanila po, curiosity state lang ba? Yung makiusyoso lang ako. Yung palang pakikipag-usyoso ko, doon pala ako magkakaroon ng kagalingan. Tapos po, meron pa po yun. Ngayon po, pwede pa ba mahabaan ng konti? Eto na, sumasalang ako dyan. Sa pagsalang ko, araw-araw, ang unang pinasubok sa akin si Paulsberg. Dito, nilalagay dito. Natatanda ko, si Ma'am Maricar ang nagpan sa akin silang dalawa ni Ma'am Lai. Sa pang-araw-araw ko pong dito, marami po akong natutunan dito. Yung tungkol sa iba't ibang uri ng sakit. Dahil po napakagaling ng mga lecturer. Yun po ang isang nakakapagpagaling sa akin. At ang isa pa po, yung kagalakan. Yung kagalakan at kayo man palagay ko, nararanasan niyo yung kagalakan dito. Lalo na yung pag mayroong mga jokes, di ba? Saka yung brotherhood, sisterhood, yung kapatiran. Hindi ko lang po na dito yung ganyan sistema ng pagsasamahan. Parang iisang pamilya. At nung pong isang araw, ito, kwento. Dahil ang anak ko pong isa, yung panganay, nakadistino po yan sa Davao. Matagal po kami, almost a year, hindi kami nagkikita. Nagkita po kami nung last November 1, dumating siya. Tayo, sabi niya sa akin, surprise ako. Nakaupo akong ganyan. Ano surprise mo sa akin, anak? Wheelchair. Ano? Sabi nga, wheelchair, ito nga ako, ang lakas-lakas ko. Nakukuba pa ba akong ganyan? Sabi nga, naglalaro pa nga ako ng basik ko ngayon. Magtatrabaho pa ako ngayon. Sabi ko sa kanya, ito naman isang anak ko, yung sa Ermita, sabi niya sa akin, tayo ano bang gamot iniinom nyo? Polstron SS 2000. Tayo naman, ba't kayo umiinom? Sino nagreseta sa inyo ng Polstron SS 2000? Ayun gano'n, ano? Misis ko, kasi sumasalang din ang misis ko, Caloocan. Tatawa-tawa lang ang misis ko. Ang misis ko po, nung araw, nung hindi kami sumasalang sa Polstron, para bang hinihintay na lang yung nakaupo na sa dinatnan nga po nung anak ko na masaya si Mrs. Katatapos nga lang kumanta dun sa kasi po, mahilig yung kumanta ng mga Christian song. Nagtupan siya, kayo na ano ikang gamot ang iniinom nyo? Polstron SS 2000. Ano naman na yung Polstron SS 2000? Yan. Sabi nga nun, gusto mo nga ako magbukas ka sa www.philatm.com. Hindi ko alam kung kinuha niya kasi ang pakiramdam ko siya ang tukang bibili. Marami pa pong sasalita. For sure, ito po ang sasabihin ko. Marunong ang Diyos. Dahil pinasangkapan po niya ang isang Koreano na si Sir Har na dalhin dito ang Polstron SS 2000 bilang gamot sa mga ating mga sakit. Kaya nga po, palapakan po natin yung mga staff, ang may-ari. Kaya nga po, meron akong ipag sa buhay ko. Sickness is very expensive, but Polstron, but prevention and cure is free. Courtesy of Polstron. Okay, ayan. Maraming salamat. At palapakan naman natin siya ng bonggang-bongga, di ba? Ayan. So, maganda makapakinig ng mga ganyang klaseng testimony, di ba? Para kahit pa paano ma-encourage tayo magpatuloy dito. So, itong batch na to, may
ba? Meron. Ayan, so kanina nakita ko naman siyang kumanta.